Magandang araw, Malacanang Press Corps. Para sa Pangulo, ang mga guro, hero sigurado. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinilala ang mga guro sa National Teachers Day. Nagbigay pugay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa libo-libong guro sa bansa kasabay ng obserbasyon sa National Teachers Day sa Pasay City, kung saan personal niyang pinasalamatan at kinilala ang kabayanihan ng mga guro. Sa kanyang mensahe, binigyang halaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking kontribusyon ng mga guro sa paghubog ng kagalingan ng mga kabataan at sa mga natutunang aral sa kanilang propesyon. Kabilang sa mga bayaning guro na kinilala ng Pangulo si Teacher Marivic Villacampa ng Bulihan Integrated National High School na araw-araw pumapasok upang masiguro ang kaalaman ng mga kabataan sa kabila ng kanyang personal na laban kontra cancer. Kinilala rin ng Pangulo si Teacher Mary Jane Riodica ng Laguna dahil sa kanyang inilunsad na Louisiana Alternative Livelihood and Advancement Project kung saan nagsasagawa siya ng trainings sa baking, meat processing, paghahabi ng pandan, paggawa ng kandila, computer literacy at iba pang maaaring mga kabuhayan. Naniniwala si Pangulong Marcos Jr. na maisa sa katuparan lamang ng mga guro ang kanilang tungkulin kung kaakibat nila ang pamahalaan sa lahat ng kanilang mga advokasya at programa para sa mga kabataan. Inilunsad din ng DepEd Heroes kung saan kinikilala ang kabayanihan ng mga guro, mga magulang at education partners na humubog sa kaalaman ng mga kabataan. At upang maiangat ang sektor ng edukasyon, nag-allocate ang pamahalaan ng 26.55 billion pesos na budget para sa Department of Education. Kinuha mula sa flood control projects ng DPWH para sa taong 2026. Binigyang pansin din ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan para mas lalo pang maiangat ang edukasyon, kabilang na dito ang Kabalikat sa Pagtuturo Act, ang Career Profession or rather Progression System for Public School Teachers and School Leaders Act at ang DepEd Order number 005 upang masiguro ang fair training and fair teaching load. Kasama rin dito ang partnership ng pamahalaan at ng Bangko Sentral ng Pilipinas kumpara sa e-learning academy at ang pagbababa ng paperworks ng mga 55 or rather 57%. Sa mga hakbang na ito ng pamahalaan, patunay lamang na ang Marcos administration ay may puso at totoong nagseserbisyo para sa mga guro sa anumang panig ng mundo. Today, as we celebrate National Teachers Day for 2025, we honor not just what you have given, but also what you have gained. The wisdom that comes from walking hand in hand with the young people of our country who will one day carry the nation forward. Walang ibang profesyon na binigyan ng responsibilidad at pribilehiyong ito na hubugin, turuan at linangin ang bukas. Ang bukas na walang iba kundi ang ating mga kabataan. Ikaw talagang teacher ang mag-extend po ng help mo sa kanila para mas ma-develop po sila. Tulong sa mga nasalanta ng bagyo at lindol, nagpapatuloy. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga residenteng nasalanta ng bagyo at lindol, sa Cebu, tuloy-tuloy ang tulong na ipinaaabot ng DSWD. Sa huling tala ng DSWD, nakapamahagi na ang ahensya ng 225,864 family food packs sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Ayon ito sa kahilingan ng lokal na pamahalaan ng Cebu. Namahagi rin kaninang umaga ang DSWD ng mainit na almusal mula sa mobile kitchen ng ahensya para sa mga residente na pansamantalang nakatira sa mga tent sa Bogo City. Umabot na rin sa 596,598 family food packs ang naipamahagi ng DSWD sa mga naapektuhan ng bagyong Mirasol, Nando, Opong, Paulo at ng hanging habagat sa NCR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Calabarzon.
Namahagi rin ang DSWD ng mga family food packs sa mga residente ng Mimaropa, Bicol Region, Central Visayas, Western Visayas, Negros Island, Sox Sargent, Caraga, CAR at BARM. Ayon sa ahensya, nakatakda na rin nilang simulan ang pamamahagi ng cash transfer matapos ang pamamahagi ng family food packs sa mga nasalanta ng bagyo at mga tinamaan ng lindol. Walang maiiwan, lahat ay maaabutan ng tulong sa ilalim ng Marcos administrasyon. Ay, sunod ani, nay, naatay bugas, naay kapino, and natay mga dilata, napuan na ika po. Kaya-kaya ng mga resort o kakananan. Salamat! Inay, salamat! Thank you very much, Sir Candy. Paano nga po nila ulit ma-download itong e-book na to? Punta lang po kayo dun sa DICT website, dicd.gov.ph. May instructions po doon. I-click nyo lang. And again, it's the electronic version, PDF. And feel free to share it. Pag na-download nyo, i-share nyo lang ng i-share. Wala po. Kinausap na po namin yung mga authors for the copyright. They're very willing to share it po. Kasi nga, this is the call of the times. If we can use technology to finally put an end to corruption, matutuldukan na po natin. And maganda rin, the more people having knowledge about what we're doing in the ICT, the better din po sa amin yan. Maagang pamasko ng Pangulo. Maagang pamasko ng Pangulo, libreng knowledge base on blockchain. Thank you po, Sir Candy. Thank you, Yusek Claire. Maraming salamat po sa inyong lahat. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question will be coming from Katrina Domingo, ABS-CBN. Hi, ma'am. Has the president already chosen who the next ombudsman will be? As we speak, wala pa po sa aking napaparating. Hintayin na lang po natin. Ma'am, no word yet as to when the president intends to decide on this matter, considering that it's quite important. Wala pa po dahil ang kanyang deadline ay October 25. So, pwede mapaaga, pwedeng on the date. So, abangan na lang po muna natin. Next question will be coming from Eden Santos, Net25. Yes, a good morning po. President Marcos said, and I quote, "When I was in local government, when national government came in and it was going to do its construction, they come in, they do the project. But at some point, they come back to the local government executives and say, tapos na, natapos namin yung project. I-inspectionin namin ngayon yun. Pag nakita namin hindi maganda ito, hindi tama yung ginawa ninyo, hindi ko pipirmahan yung acceptance. Pero sa kanya pong pagkadismaya, na-shock siya, itong proseso na ito ay nawala po entirely. Kaya parang nagkaroon ng mga ganitong mga anomalya sa flood control projects. After 3 years po, why now lang nakita ni Pangulong Marcos yung pong pagkakatanggal ng mahalaga palang proseso po na iyon? Magandang katanungan ay kung bakit tinanggal ang proseso na ito nung nakaraang administrasyon. Ang mga nagsagawa nito ay namayagpag at yung ibang nagsagawa nito ay nag-crossover sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Same people na siya nagre-report kay dating Secretary Manny Bonoan. Ang magandang tanungin po dito ay bakit hindi na ipaalam ni Secretary Manny Bonoan ito sa Pangulo at ang Pangulo pa po ang siyang nakaalam at nakadiskubre kaya po siya talaga pong nadismaya sa ganitong klaseng ginawa. So matagal na po ito at kung hindi pa po nadiskubre ng Pangulo, baka hanggang ngayon ay namamayagpag pa po sila. Isa lang pong follow-up, isa pang question. Sabi po ni BP Sara, wala raw sinseridad sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Hinayaan lang nilang, parang pinapakita lang nila na kunwari may ginagawa po sila. Any comment po from the palace? May ginawa na po ba? Ang nagtapatanong yan at nagkomento niyan. Magtrabaho po muna sila. Next question will be coming from Ace Romero, Philippine Star. Yusek, just a follow-up on the ombudsman. What do you say to the claim of Senator Amy Marcos that the president is set to appoint
Justice Secretary Remulla as the next ombudsman? Tingnan po muna natin, wag muna pong pangunahan ang Pangulo. Marami pong pagpipilian, 7 po ang nasa shortlist. Wag pong pamunahan ni Secretary Amy. So any timeline as to when the new ombudsman will be appointed? Akin po sinabi kanina hanggang October 25 pa po at tignan po natin kung mapapaaga o on the date po niya masasabi kung sino po yung napiling ombudsman. So by October 25 or earlier? Pwede pong earlier. Pwedeng on the date. Okay, thank you po. Reminding everyone of our one question, one follow-up. Next question, Ana Felicia Bajo, GMA News Online. Ma'am, may we know the reaction of the President on the revelation of AFP Chief General Browner that there were some retired officials who urged the military to withdraw the support from the Marcos administration? Matagal na po niya itong nalaman. Kahit naman po before pa September 21 ay mayroong mga maliliit na grupo na nagsasuggest ng ganito. Pero according nga po kay General Browner at General Narteza, ay mananatili po silang loyal sa konstitusyon at sa chain of command. So walang dapat pong ipag-alala ang taong bayan patungkol po dito. So ma'am, si President po hindi naman po siya bothered or worried sa mga ganitong information na lumabas? Kinikilala niya po ang kagalingan ng AFP at PNP at ang lahat ng kasundaluhan at kapulisan natin. At tiwala po sila na gagawin nila ang dapat at nararapat. Ma'am, last na lang. Does the palace see this as an act of sedition po or treason from those groups? Aaralin po kung ano po mismo ang naganap na dito. Para kung meron mo pong dapat na managot ay siguro po dapat makasuhan. Thank you, ma'am. Next question will be from Tuesday New, DZBB. Ma'am, good morning po. Comment lang po from Palace mula doon sa statement ni Senator Amy Marcos na nagsabing nagre-request siya ng budget para doon sa mga public service endeavors niya pero lagi daw pong rejected or for later release or FLR. Tinagurian pa nga po niya yung FLR as First Lady reject. Ano po ang komento dyan ng Palasyo? Unang-una po, sana po pigilan nila, lalo-lalo na yung mga public servants, pigilan nila magbigay ng insinuation nang wala naman pong ebidensya. Kasi ang mga insinuation na ito na walang ebidensya, nakakasira lamang po sa nagiging trabaho po ng gobyerno. Unang-una po, kung sinabi po niya na siya ay nag-request, inaamin po ba niya na may insertion? Na siya ngayon na gusto niya sanang iparelease. So yan po ang una nating katanungan. Pangalawa, nakausap po natin ang DBM at sinasabi po nila na pagka po ang budget ay nagmula sa NEP, ito po ay may comprehensive release. So malamang po ito ay congressional insertion. Yung sinasabi po ni Senator Amy. At may pinag-utos po kasi ang Pangulo para po maingatan ang budget. May mga congressional insertion na napansin o nakita na umaabot halos 797 billion pesos na ipinalagay po ng Pangulo for conditional implementation. Ibig sabihin po, hindi po ito basta-basta ma-release nang hindi po kompleto ang dokumento para po ito ma-release. According to DBM, ang proseso po dapat ay ang magre-request ay ang implementing agency through the department head or secretary. Dapat may kompletong dokumento at dumaan sa masusing evaluation. At may certification ng Bureau of Treasury na may actual excess revenues. So kapag ito po naman ay naipakita at kompleto, hindi naman po ito hahadlangan, lalo-lalo na kung ito naman po ay proyekto para sa publiko. Thank you, ma'am. Another question, isahin ko na lang, may isa pa akong question. I understand, ma'am, kahapon nasa PTV4 si Secretary Dave Gomez at mayroon pong reklamo yung mga empleyado ng PTV4 against a certain official po doon. Ano na po ang aksyon ni Secretary Gomez after his instruction last weekend na paiimbestigahan niya yung incident? Opo, in-order na po yung taong concern na mag-explain. Notice to explain na po at ngayon po yung deadline, binigyan po siya ng 72 hours to explain at kapag ka po naisumiti na po ang mga kasagutan, maaari na po ang management na sila po ang magbigay ng solusyon or decision on this matter. Next question, Maricel Halili, TV5. Good morning po, Yusek.
a month ago or just a month after the change in leadership in the Senate, there's another talk that there might be another change in Senate leadership. Um, what message does it say, or what does it say about the stability of government officials as a whole? Do you find this concerning? How concerning is this? According to Senate President Tito Soto, stable naman po ang nangyayari sa Senado at nag-express lamang po sila ng kanilang mga damdamin at karapatan naman po nilang pumili kung sino yung nararapat na maging leader or mamuno sa kanila. So, may freedom of expression sila, may democracy sila sa loob ng Senado. So, hindi naman po siya alarming. Pero kung sakali na magkaroon po ng panibagong pagbabago, how will it affect particularly the legislative agenda of the executive, of the administration? Kung sino man po ang mamumuno muli sa Senado at may bagong liderato, makakaasa naman po siguro tayo na sila ay gagawa para sa taong bayan at hindi pang personal na interes. So makikita naman po nila kung ano po yung mga priority bills na maaaring makatulong sa taong bayan. So hindi po natin makikita at inakikitaan na magkakaroon ito ng problema. Salamat, Yusek. Next question, Rich Boncavedo, Daily Tribune. Hi, Yusek. Good afternoon po. On the part of the palace po, kumusta po yung image ng ating bansa, Pilipinas, in terms of potential or lined up investments from other countries who have expressed their willingness to connect with us since yung problema po natin sa corruption ay lumalalim na? Definitely po, kahit paano po ay magkakaroon ito ng epekto, but marami po sa mga investigador, investors, na mas gugustuhin po nila na ang gobyerno ay lumalaban sa korupsyon. Mas gugustuhin nila na ipinaglalaban ng gobyerno ang karapatan ng taong bayan. So with that, mas mananatili siguro ang tiwala nila sa Pilipinas para dito mag-invest. Thank you, Yusek. Last three question. Next question is from Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon. Just a reaction lang from the Malacanang. Sinabi kasi kahapon ni House Minority Leader Representative Marcelino Libanan na mas mabuti isulong ang constitutional change sa halip na snap election. Kung nais talaga ng tunay na pagbabago sa ating bansa, hindi lang sa mga nakaupong politiko, kundi sa buong sistema po. Thank you. Ang Pangulo po ay hindi po sa ngayon na aayon o sumasang-ayon para sa isang constitutional change. Marami pong paraan para po marisolba ang ganitong klaseng korupsyon. Marami na pong batas na maaaring gamitin kung susunod lamang ang mga public officials natin. Hindi po yung katulad na nangyari na may batas pero sinatabi o sinet aside. Kaya po tuloy, hindi na po nagto-turn over ang DPWH sa mga local government units. Matatandaan po natin, merong batas at yan nga po ang ikinadismaya ng Pangulo. Bakit hindi na nagto-turn over sa LGUs? Bakit? Dahil tinanggal nung nakaraang administrasyon. Marami ng batas. So dapat na lamang po ito ay enforce, i-implement, sundin ng ating mga public servants at public officials. Hindi po siguro nararapat sa ngayon ang constitutional change. Ang kailangan ay change of attitude ng mga officers at change of heart. Maging maka-Pilipino, maging makabayan. Last na lang po isang follow-up, Yusek. Yung sa pahayag naman ni Senator Alan Peter Cayetano na resign all at magdaos ng snap election. Nabanggit na po natin kahapon ang ating mensahe dyan. Binanggit muna natin na ito ay isang wishful thinking lamang, malamang, ni Senator Alan Cayetano. At wala po tayong panahon na pag-isipang malaliman ang mga personal desires ng sino mang public servants. Abala po ang Pangulo sa pagtatrabaho, abala sa pagtulong sa mga nasalanta ng lindol at bagyo. So wala pong oras ang Pangulo sa ganitong klaseng pamumulitika. Salamat, Yusek. Next question, Chloe Hufana, Business World.
Good afternoon, Yusek. Agriculture Secretary Kiko Laurel said the plan to open a 1-month import window in January and extend the import ban through 2025 is more or less approved by the President. Could you clarify what specific directives or policies has the President formally approved to operationalize this plan? Opo, nakausap po natin si Secretary Balisacan at sa ngayon po ay inaaral po ito, ini-evaluate at magkakaroon po ng recommendation. Siguro by next week, tingnan po natin kung meron na pong recommendation ang DepDev. Thank you. Last question, Ace Romero, Philippine Star. Undersecretary, just a reaction on the CBCP statement. They want the government, including Malacanang in the Congress, to uphold the integrity of the investigations of the ICI and the Senate on the flood control mess. And I quote, the CBCP says, any move to change Senate leadership or redirect investigations now would only heighten public suspicion of a cover-up, and the bishops also strongly oppose any attempt to preempt or derail the investigation through backroom deals, leadership takeovers, or selective justice. Unang-una po, ginawa po ng Pangulo ang ICI para po magkaroon ng independent na investigasyon. Malawakan, pero independent po na komisyon na mag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects at sa mga infrastructure. Hindi po ninanais ng Pangulo na magkaroon ng cover-up dito. Yan po ang ayaw ng Pangulo, magkaroon ng cover-up. Kung ano po ang magiging desisyon ng Senado sa kanilang pag-iimbestiga, hindi na po ito saklaw ng Pangulo. So, sa ICI po, alam po natin na ito ay magiging open sa lahat. Hindi lang po natin alam kung ano yung magiging proseso, pero hindi naman po nila itatago kung ano man po ang kanilang naimbestigahan. But does the palace share the bishop's view that any move to change Senate leadership or redirect investigations would heighten public suspicion of a cover-up? Hindi po natin alam kung ano po ang gagawin po na proseso ng Senado dahil nasa kanila po yan. Pero hindi naman po ibig sabihin na kapag ka po hindi sila nag-imbestiga, ibibigay lang po sa ICI. Hindi lang po nangangahulugan na magkakaroon na ng cover-up po dito. Muli, hindi po tayo makikialam sa ICI. May independence po ang ICI, pati po sa Senado. Thank you po. That is the last question, Yusek. Thank you. Sorry, Okay. But, word na cover-up, tsaka yung suspicion ng public. Alam ko nabanggit na ninyo that the palace will not intervene in the business of the ICI dahil independent ka po sila. Pero where does the palace stand on the clamor for transparency of ICI proceedings? Kasi hanggang as of today, hanggang ngayon po ang decision nila is closed door pa rin ang investigation nila. What is the palace position on this? Of course, ang gusto po ng Pangulo ay maging transparent ang lahat. Pero kung paano po So open? Ano po ang gagawin ng ICI dito ay kanila po ang kanilang proseso. So hindi po pwede magdikta po ang Pangulo kung ano po ang gagawin ng ICI. Baka sabihin po ay dinidiktahan ng Pangulo ang proseso. So hayaan po natin magdesisyon ng ICI kung nadidinig po nila ang klamo ng tao ay maging open to for public ang hearing nila. Sila po ang may karapatang magdesisyon dito. that's the last. Okay? That's the last question. Salamat. Para mas patatagin pa ang ating mga kababayan, sa isang direktiba ng Department of Finance, mabilis na pinakikilos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Land Bank, Bureau of Customs at BIR upang mapaabot ang cash assistance at relief support para sa mga naapektuhan ng 6.9 magnitude na lindol sa Cebu at bagyong Opong sa Masbate. Aprobado na ang 4.9 million pesos cash assistance para sa mga ongoing emergency relief operations, medical assistance drives, at pagpapaayos ng mga nasirang public infrastructure. 2 milyong piso mula sa pondo ang mapupunta sa provincial government ng Cebu, 1.5 million sa city government ng Bogo, 500,000 para sa provincial government ng Masbate at 200,000 para sa city government ng Masbate. Magkakaroon din ng 100,000 pesos ang municipal government ng Uson, Dimasalang, Kawayan, Kataingan, Madaon, Milagros at Palanas. Bukod sa cash assistance, sinisigurado rin ng pamunuan ng Land Bank na mapanatiling operational at accessible ang mga ATM sa lugar para malayang makapag-withdraw ng pera ang mga residente.
Sa kabilang dako, may donation na 100 sacks of rice, 56 rapid emergency tents, 1,067 assorted tents at 50 units ng mobile power supply ang Bureau of Customs para sa immediate relief ng mga earthquake survivors sa Cebu. Bilang pag-alalay din sa mga nasalanta, in-extend naman ng BIR ang deadline ng filing and payment of taxes at submission of documents hanggang October 31 para maiwasan ang pagbabayad ng penalties. Ang mga hakbang na ito ay parte ng whole-of-government approach ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. upang siguruhing lahat ng pangangailangan ng mga apektadong komunidad ay napupunan. Filipino skills, angat sa mundo. Bilang pagpupugay sa kanilang kontribusyon sa skills standard sa bansa, pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nagwagi sa 14th World Skills Association of Southeast Asian Nations kaninang umaga sa Malacanang Palace. Namahagi ang Pangulo ng tig 100,000 pesos sa bawat gold medalist, 80,000 pesos sa silver medalist at 60,000 pesos sa mga nag-uwi ng bronze medals at 50,000 pesos sa may Medallion of Excellence. Sa ginanap na 14th World Skills Asia noong August 21 to 31, ngayong taon sa World Trade Center at Philippine Trade Center sa Pasay City, nasungkit ng Pilipinas ang 10 gold medals, 7 silver medals at 8 bronze medals. Nakakuha rin ang Pilipinas ng 5 Medallion of Excellence. Sa kabuuan, umabot sa 30 medals ang nasungkit ng Pilipinas mula sa patimpalak. Patunay sa panibagong milestone ng bansa sa World Skills Asian history. Ang World Skills Competition ay isang patimpalak na nagpapakita sa skills at talent ng mga young professionals na may layuning i-promote ang world-class standards, innovation, at excellence sa technological or rather technical vocational education at training. Dahil basta Pinoy, winner! Congratulations po sa inyo. At bago po tayo magtapos, good news para sa ating mga good news spreader na grades 10, 11, and 12. Para sa inyo po ito. Panoorin po natin ang video. Ang kabataan ang tinig ng kinabukasan. Kaya inulunsad ang Sa Totoo Lang, a Digital Storytelling Challenge upang bigyan ng pagkakataon ang mga estudyante na manindigan para sa katotohanan at ipakita ang pagmamahal sa bayan. Kung ikaw ay isang grade 10 to 12 student mula sa public o private school dito sa Pilipinas, para sa ito. Narito ang mga dapat gawin. Gumawa ng 90-second video tungkol sa programa ng Pangulo at epekto nito sa inyong komunidad. O kaya naman ay suriin at itama ang fake news na nakita sa social media. I-upload ang entry bilang TikTok, Facebook o Instagram Reel o YouTube Shorts sa official Google Form. May 3 exciting awards bawat buwan. Pinaka-pinag-usapang award para sa entry na nag-viral at umani ng pinakamaraming views. Pinakamakahulugang award para sa entry na nagbigay inspirasyon at tumatak sa damdamin ng bawat manonood. Tagasuri ng Katotohanan Award para sa entry na nagpapakita ng mapanuring paraan para labanan ang fake news. Bawat buwan, isang winner per category ang mananalo ng tablet at certificate. Kaya ano pang hinihintay mo? Spread the good news, stand for the truth. Sali na! At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.